Isang umaga, kinausap ko si tatay sa naging desisyon ko na sumama kay Jake at natitigil na ako sa aking pag-aaral. Di niya napigilang umiyak, Madam Ann. Di siguro niya akalain na ipagpalit ko siya sa isang lalaki na ayaw niya makasama at makapuluyan ko. Kinausap niya ako, Madam L, na di raw siya hahadlang na mag-asawa na ako. Huwag ko lang daw siya iwanan at na kahit buntis na ako, pagpatuloy ko pa din daw ang pag-aaral. Sa totoo lang, Madam L, ayaw ko nang iwan si tatay sa bahay dahil sa bukod na matanda na siya, kami na lang dalawa ang magkasama sa buhay. Kaya lang, buo ng pasya ko na sumama na kay Jake para maiwasang magkamagahan pa silang dalawa ni tatay. Bago ako matapos mag-impake, lumabas si tatay ng bahay. Nung araw din na yun, Madam L, tuluyan akong sumama kay Jake sa bahay nila at di ako nakapagpaalam pa kay tatay ulit. Sa unang gabi ko sa bahay nila Jake, halos hindi ako nakatulog. Naalala ko si tatay at alam kong masama talaga ang loob niya sa akin. Masungit ang mga magulang at kapatid ni Jake at hindi maganda ang pakikitungo nila sa akin. Kung sa bahay, halos hindi ako pinapakilos ng tatay, pero kila Jake, sa akin lahat ang mga gawain. Nag-aaral pa rin si Jake at ako nasa bahay na lang dahil nahihiya na akong pumasok pa. Halata na kasi ang umbok ng aking tiyan. Minsan, may mga gabi na hindi umuwi si Jake at ang sabi niya lang sa akin, napasarap daw ang inuman nilang magbarkada kaya nakaligtaan raw niya ang oras. Nung sunod-sunod na ang hindi niya pag-uwi, dito ko na siya sinita. Pero imbis na ipaliwanag niya sa akin ng maayos, sampal pa ang inabot ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, pinagbuhatan ako ni Jake ng kamay at halos di ko ito matanggap dahil ni minsan di ako napitik ni tatay kahit lagi akong nagpapasaway sa kanya. Sa sama ng loob ko, umuwi ako sa bahay namin ni tatay pero wala siya doon. Kaya nagtanong ako sa mga kapitbahay namin kung napansin ba nila ito. Napag-alaman ko, Madam L, sa mga kwento sa akin ng kapitbahay namin na mula nung sumama ako kay Jake, lagi na lang daw naglalasing si tatay. Umalis ako agad at nagpunta sa bukid na taniman niya. Baka sakaling nandun siya dahil gusto kong malaman kung okay lang ba ang kalagayan niya. Pagdating ko sa taniman, wala siya doon at base sa nakita ko, parang napabayaan niya na ang mga pananim niya dahil nagtaasan ang mga damo, lalo na sa maisa namin. Gumawi ako sa maliit na kubo na nandoon sa gitna ng taniman. At nakita kong nandun pala si tatay, nakahiga at tabi ang mga bote ng alak. Naawa ako sa nakita ko, Madam L, dahil malaki ang ipinagbago sa itsura niya. Bukod sa pumayat ito, mukhang miserable pa. Ginising ko siya, pero hindi siya tumitinag. Sa palagay ko, sobrang lasing siya, kaya hinayaan ko na lang muna siyang matulog. Kaya binantayan ko siya hanggang maghapon. Sumapit ang gabi, pero tulog pa rin si tatay. Dito ko na napagdesisyonan na humingi ng tulong para madala namin siya sa ospital. Ang sabi ng doktor na mild stroke si tatay at kailangan ng dagdag na mga test para masuri pa ang iba niyang sakit. Pinaproblema ko, Madam N, dahil ayaw ni Jake na sa bahay muna namin ako magstay para may makaasikaso kay tatay. Labag man sa loob ko, hinabilin ko na lang ang tatay sa kapitbahay namin. Siya na muna ang titingin nito habang wala ako. Mabigat ang mga hakbang ko pauwi sa bahay namin ni Jake dahil nag-alala ako sa tatay na baka mapabayaan ang pag-inom niya ng gamot.
Sa tuwing wala si Jake sa bahay, pinupuntahan ko ang tatay para maasikaso ko naman siya at may pagluto ng pagkain. Ang kumpare naman ni tatay ang nag-aasikaso sa kanyang mga pananim at mga alagang hayop habang nagpapagaling pa si tatay. Ako na rin ang naglalaban ng kanyang mga damit at iba pang gamit. Kahit paano may improvement na sa kalusugan ni tatay. Nakakapagsalita na rin siya, pero hindi na katulad ng dati. Kinumbinsi na naman niya ako ulit na umuwi na sa amin para masamahan ko daw siya. Pinagpaalam ko ulit kay Jake na pansamantalang kay tatay muna ako titira para maalagaan ko siya at nang gumaling na kaagad. Laking pasalamat ko naman at pinayagan niya akong pumara ulit kay tatay. Iilang damit lang ang dinala ko pa uwi sa bahay dahil babalik naman ako pag maging okay na ang tatay. Nanumbalik na sigla ni tatay dahil na rin siguro sa kasama niya na ako ulit. Natutuwa din siya at excited sa paglabas ng kanyang apo. Isang araw, nag-chat sa akin ang dati kong kaklase at binalita niya sa akin na nakita raw niya si Jake na may ibang angkas galing sa school. Agad akong umuwi, Madam L, sa tinirahan namin ni Jake para kumprontahin siya sa nabalitaan ko. At sa araw na yun, nadatnan ko mismo sa bahay si Jake at ang bago niyang girlfriend. Sinampal ko silang dalawa, Madam L, dahil sa panluloko nila sa akin. Gumit na ang mga magulang ni Jake at sila pa ang nagalit sa akin. Wala raw akong karapatan kay Jake dahil di pa naman kami kasal. At isa pa, nakikitira lang daw ako sa bahay nila. Hindi rin daw katulad ko lang ang gusto nilang mapangasawa ng anak nila. Nasaktan ako ng sobra sa ginawa ni Jake at ng mga magulang niya. Di ko akalain na konsentador at mga matapobre pala ang lahi nila. Parang tama si tatay na parang alam niya na hindi magiging mabuti ang kalagayan ko pagsasama ko kay Jake sa kanila. Kaya pala, nung una pa lang, tutol si tatay sa relasyon namin kasi alam niya na ang totoong pagkatao at ugali ni Jake. Umuwi na ako ng tuluyan sa amin, Madam L. Nag-decide akong hiwalayin na siya at babalik na ako sa tatay ko dahil siya lang ang nagmahal sa akin ng totoo. Lumipas ang mga araw, na-miss ko na si Jake. Malaki na rin ang tiyan ko, Madam L, at malapit na rin akong manganak. Nangako sa akin si tatay na siya na raw ang bahala sa akin at sa magiging apo niya. Siya daw magpupuno sa mga pagkukulang ni Jake sa amin ng anak niya. Unti-unting nanumbalik ang lakas ni tatay. Masaya na rin ako dahil bumalik na ang dati niyang sigla. Nanganak na rin ako, Madam L, isang batang lalaki, at kay Jake ito kamukha. Nung nalaman ng mga magulang niya na lumabas na ang bata, dinalaw nila ako sa bahay. Kinumusta ang kalagayan ko at ang bata. Nagalit siyempre si tatay dahil di naman nalihim sa kanya ang ginawa ng pamilya ni Jake sa akin. Interesado sa anak ko ang mama ni Jake at nagsuggest pa ito sa akin na bumalik na raw ako sa bahay nila para maging maayos daw ang kinabukasan ng apo nila. Nag-atubili akong pagbigyan sila, Madam L, dahil alam ko naman na si Jake ay may kinakasama na rin ito at buntis pa. Pinaalis sila ni tatay at sinabihan wag na kami guluhin pa dahil maayos naman kami kasama siya at di na raw kailangan pang magbalikan kami ni Jake. Ayaw ni tatay, Madam L, na makisama pa ako ulit kay Jake dahil ang ganong klase niya ay walang respeto at paggalang sa mga babae. Minsan, dinalaw ako mismo ni Jake at kinausap na muuwi na raw ako sa bahay nila para daw mabuo ang pamilya namin. Ako pa rin daw ang mahal niya at ang anak namin. Mahal ko pa rin naman siya, Madam L, sa kabila ng mga ginawa niya sa akin. At handa akong makisama muli sa kanya. Maging kompleto lang kami
para na rin sa anak namin. Gabi, nang ako'y umalis pauwi sa bahay nila Jake, inantay kong makatulog si tatay dahil alam ko naman na di niya ako papayagan na bumalik ulit kila Jake. Nung nasa bahay na ako nila Jake, Madam L, nahirapan akong mag-adjust dahil nga dalawa kami kinakasama niya. Magkaiba lang kami ng kwarto kasama ang anak ko. Dahil siguro sa sobrang pagmahal ko kay Jake, kaya ako nasigmura ang ganung setup para hindi kami nagpapansinan ni Chris na kinakasama din ni Jake na siyang pinagpalit niya sa akin. 2 araw ang lumipas, sumulpot si tatay sa bahay nila Jake at hinanap ako. Tinatawag niya ako sa labas ng gate pero di ako lumabas at magpakita sa kanya. Naawa ako kay tatay, Madam L, dahil hindi pa rin siya umalis at tuloy pa rin ang pagtawag niya sa akin sa gitna ng ulanan. Narinig ng anak ko ang boses ni tatay sa labas ng gate at umiyak ito. Nakilala siguro ng anak ko ang boses na kanyang lolo, kaya ito umatungal ng iyak. Gusto ko na rin sana sumama sa tatay pauwi kasama ang anak ko, dahil di pa rin maayos ang trato ng mga magulang ni Jake sa akin. Sa anak ko lang sila mabait. Nabalitaan ko na lang na bumalik si tatay sa pag-inom ng alak. Naging miserable ulit ito mula nung iniwan namin siya ng apo niya. Minsan, nagpaalam ako sa mama ni Jay para dalawin si tatay sa amin. Pinayagan naman ako, Madam L, pero pinaiwan sa akin ang anak ko at baka di raw ito ibalik pa sa kanila. Wala akong magawa dahil ang sabi nila sa akin, ilalayo daw nila ang anak ko pag hindi ko raw sila susundin. Galit si tatay pagdating ko sa amin. Huwag na raw ako magpakita pa sa kanya. Total si Jake naman daw ang pinili ko. At basta ko na lang daw siyang tinalikuran at iniwan. Tinanong niya ako, Madam L, kung saan raw ba siya nagkulang sa akin. Ano raw bang rason ko at bakit ba nahirapan ko raw ang kalooban niya? Niyakap ko siya sa sobrang awa ko sa tatay. Sa totoo lang, Madam L, nahihiya na ako sa mga pinagagawa ko sa kanya. Kaya lang gusto ko rin naman maging buo ang pamilya ng anak ko. Ayaw ko iparana sa anak ko na lalaki siyang hindi kumpleto ang kanyang magulang, kagaya ng nangyari sa akin. Kaya kahit parang binaboy na ni Jake ang pagkatao ko, pikit mata ko itong tinanggap at pinagtiisan, alang-alang sa anak ko.